Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alegre D. Masmela. Shoutout kay Jeeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Emperor, may mas malakas pa ba sa kaguluhan sa mundong ito? Nang magsama-sama si Aaron, bamulong siya. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay ang ninuno ng lahat ng chi. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ng kalikasan ay ang kapangyarihan ng kaguluhan. Elder, ang ibig mo bang sabihin ay ang tinatawag na kapangyarihan ng dominasyon ay ang kapangyarihan ng kaguluhan? She nodded heavily, that's about what it means. Gayunpaman, kung ano ang nilalaman nito ay hindi lamang napakasimple, kundi pati na rin ang lahat ng uri ng misteryo, pati na rin ang pagsilip at kasiyahan ng emperador nang buksan niya ang Dragon Plate. Masasabi ko lang sa iyo, na ang ugat ng pagbagsak ng sinaunang panahon ay ang maliit na plato ng dragon sa kamay ng emperador. Nang marinig ito, si Aaron ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nakatitig na parang tondling. Hindi ka panipaniwala na ang maliit na dragon dish na ito ay maaaring maging ugat ng pagputok ng sinaunang panahon at ang pagsiklab ng malaking labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ang ilan ay hindi makapaniwala Bulong niya. Hindi ito itinatanggi ng Aaron, iyan ay dahil mukhang ordinaryo na ito ngayon. She whispered, para sa iyo sa post-God era, ang pagkakaroon nito ay hindi makakaakit ng atensyon ng sinuman, at kahit na gawin mo, hindi mo alam ang misteryo nito. Kahit na alam mo, ano ang magagawa mo dito? Tumanggo si Aaron. Kahit si Aaron mismo ay hindi naisip ang pagkakaroon ng Dragon Plate. Kung hindi nakilala ng Aaron ang marka sa plato, hindi man lang ito ituturing ng Aaron bilang isang mahalagang bagay, 6 na tao ang kailangan upang mabuksan ang Dragon Disc. Bulong niya, 6. Oo, ikaw at ang mga tao ng 5 lahi. Tumanggo siya, upang maprotektahan ito, ang mga pinuno ng 5 pangkat etniko ay sama-samang tinatakan ito sa simula. Sa makatuwid, kung gusto mong i-unlock ang proteksyon ng panlabas na layer, kailangan mo ang mga pinuno ng 5 grupong etniko upang alisin ang selyo. Pagkatapos nito, maaari mong hayaan ang mga taong may pangusil na buksan ito. Kinakatawan lang namin ang pamilyang Xuanyuan at kakalas ang selyo ng aming pamilya. Kapag ang 5-star connection, ang berdeng dragon ay nasira, ang panlabas na disk ay mawala, at ang emperador, maaari mong i-unlock ang panloob na disk at makuha ang pinakadalisay at pinaka-hegemonic na kapangyarihan sa mundo at ilang napakamahiwagang bagay. Bulong niya, Emperor, bakit hindi ma-excite? Kakaibang tanong niya. Walang pag-aalinlangan na umiling si Aaron, hindi ako interesado sa mga ito. Ang gusto ko lang ay ang aking asawa at anak na babae sa paligid. Emperor, ang lahat ay isang kaayusan at ang lahat ay isang nakapirming numero. Minsan dahil sa sobrang lalim ng iniisip mo, nagiging fixed number na ito. Ngumiti siya ng mahina. Ano ang ibig sabihin ito? Kumunat ang noo ni Aaron. May halata sa pananalitang ito, at nakatutok ito sa sarili niya at kay Ivory, ngunit hindi niya lubos na naintindihan ang ibig niyang sabihin, maiintindihan mo rin mamaya. Siya chuckled, gabi na. Malapit na kayong umalis. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang nakapalibot na gintong palasyo ay nawala, naiwan lamang ang malawak na lows at kubo. Ang babaeng horsehead sa tabi ng Aaron ay unti-unting naging transparent, at sa wakas ay naging streamer, liwanag at itinaas sa kalangitan, na naghalo sa langit at lupa. Nang hindi na hinintay na magmuni-muni si Aaron at Pangolin, iminulat niya ang kanyang mga mata at lumingon sa paligid. Hindi niya alam kung kailan siya muling nakatayo sa bahay na bato. Sinamba ni Aaron ang rebeltong bato upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Bahagyang bumukas ang maliit na pinto ng bahay na bato. Tumingin si Aaron sa Pangolin. Tumanggaw sila sa isa't isa at tumalikod at sabay na lumabas. Boom! Biglang,
Halos sa sandaling kalalabas pa lang nila sa bahay na bato, ang buong grotto ay yumanig ng malakas, nahulog ang mga bato sa itaas, ang mga batong ladrilyo sa lupa ay pumuputok din, at ang pinto ng bato sa pasukan ay dahan-daang bumukas ng isang dagandong. Hindi ito ang oras para makipag-usap, malapit nang gumuho ang lugar na ito, umalis ka na dito, tiningnan ni Aaron ang lahat, sumigaw ng mahina, at mabilis na tumakbo patungo sa entrance kasama nila, nang may isang grupo ng mga tao na sumugod palabas ng malaking gate na bato. Ang pasukan ay naglabas din ng maraming putik at mga bato at tuluyang gumuho. Shit, napakalapit na halos mailibing ako ng buhay. Napatingin si Daw 12 sa likod niya at natakot. Okay na ba ang lahat? Sumulyap si Aaron at nakitang ligtas na tumakbo ang lahat, saka lang siya nakahinga. Bumalik ka muna sa nayon, halos sabay-sabay, sa mga sirang grotto at kubo ng Lois, ang figure ng ulo ng kabayo, biglang sumulpot ang babae, at dahan-daang lumabas ang isang lalaki sa loob ng silid. Nandito ka ba? Emperor, wala na siya. Ang lalaki ay matangkad at makapangyarihan, at ang kanyang katawan ay malabong ginto. Oo. Tumango ang babaeng kabayo. Bakit hindi ka lumabas para makita siya? I'll meet you. Bakit nagmamadali sandali? Ngumiti siya ng mahina, paano niya nalampasan ang pagsubok na ito? Ang tirik na mata, hindi niya kalaban ang taong bato. Maaari siyang ganap na talunin ng walang tatlong galaw. Siya ay tumango na may kasiyahan, paano ang Katanji tanging mekanismo? Bagamat siya ay naglaro ng ilang chess na may kahangalan, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang problema. Sa pagsasalita tungkol dito, ang babaeng horsehead ay ngumiti ng mahina, kung gagawin mo ito, ikaw ay hindi ba natatakot na ang emperador ay hindi pumasok sa wakas? Tumawa ang lalaki, ang dalawang matandang iyon ay nagyabang na ang emperador ay napaka-Diyos. Kailangan kong makita kung ang ating emperador ay talagang napaka-Diyos. Ito ay hindi lamang ang tapang ng isang tao na pangasiwaan ang pas, kundi pati na rin ang mapanlikhang plano ng lahat ng mga nilalang, buti naman. Magaling ka, pero sisisihin ba niya tayo kapag nagising na siya sa hinaharap? Walang magawa ang babae na bumantong hininga, hanggat hindi mamamatay si Ivory, hindi niya tayo sisisihin. Sabi ng lalaki, paano kung gusto ni Ivory na maghiganti? Ngumiti ang horsehead na babae, bakit siya naghiganti? Ito ang kanyang tungkulin kay Ivory. Sino ang gumagawa ng kanyang pagkakakilanlan na hindi kasing simple ng anak ng pamilya? Kung magagamit mo si Xuanov ng ganito, natatakot ako na ikaw lang, Emperor Xuanyuan. Mapait na ngumiti ang babae at umiling. Emperador Xuanyuan. Ang lalaking ito ay talagang pinuno ng pamilya Xuanyuan, isa sa mga dating emperador, Xuanyuan Emperor. Ang dalawang matandang iyon, bakit hindi sila gumagawa ng kakaibang galaw ng madalas? Magiliw na ngumiti si Emperor Xuanyuan, sa kabutihang palad, sa wakas ay dumating ang emperador sa tigang na lupaing ito. Sa tingin ko, kapag ang emperador ay pumunta sa lupain ng mga patay na ito, ang mga bayani na namatay sa labanan ng Diablo ng Diyos ay mamamahinga sa kapayapaan. Ang babaeng ulo ng kabayo ay tumango, wala nang higit na nakapagpapasigla kaysa sa pagbabalik ng emperador. Sa tingin ko ito ay magiging gaya ng sinabi mo. Mariing tumango si Emperor Xuanyuan, sino ang makakapag-isip na ang tinatawag na scorched earth na ito sa mundo at ang ipinagbabawal na lugar ng Demon Clan ay hindi tulad ng iniisip nila. Ang lahat ay mabubunyag. Inaasahan ko rin ang araw na iyon. Sa oras na ito, si Aaron at iba pa ay umakyat sa lupa mula sa hagdang bato at lumabas ng Ancestral Hall. Nagsimula ng lumiwanag ang langit. Nang lumabas si Aaron at ang iba pa, pinangunahan ng matandang pinuno ng nayon ang buong nayon upang tumayo sa labas ng Ancestral Hall. Nang makita ang matandang pinuno ng nayon, medyo nalungkot si Aaron. Ang dilaw na halimaw na buhangin ay hindi naalis, at ang tunay na mamamatay tao ay hindi naaresto, ngunit ganap niyang sinira ang kanyang kuweba. Ngayon, tila makatwirang kabkuban ng matandang punong nayon ang lahat ng mga taga-nayon. Iniisip ito, espesyal na tiningnan ng Aaron ang lahat at sinenyasan silang huwag magulo. Pagkatapos, bahagyang bumangon si Aaron at itinaas lang ang kanyang mga paa para makipag-ayos ng personal, ngunit ang matandang pinuno ng nayon at ang kanyang mga barkada ay biglang lumuhad, nakita ko na ang aking lolo. Habang sumisigaw ang matandang punong nayon, sabay-sabay na sumigaw ang isang grupo ng mga taga-nayon sa likuran niya. Ang ganoong eksena, maging si Aaron, ay natigilan. Sa sumunod na segundo,
Nagmamadaling sinalubong siya ng Aaron, matandang punong nayon, ano ang ginagawa mo? Lolo, ang matandang lalaki namin ang natulala at nabulag balisa. Hindi siya marunong magsalita, Lady Silkworm God has appeared and told you is everything. Hay naku, may kasalanan ako, sabi ng matandang punong nayon na parang kulang pa, handa na siyang sampelin ng malakas ang sarili, buti na lang at dali-dali siyang sinunggaban ni Aaron, matandang pinuno ng nayon, hindi mo na kailangan, kumaway ng ulo si Aaron, salamat sa iyong pagpapatawad, nga pala, Leigong, anong ginagawa mo, bakit hindi mo ilabas agad, biglang naalala ng matandang punong nayon ang, sumimangot si Aaron, ibinaba ni Leigong ang kanyang ulo. Ito ay ang Silkworm Goddess, ibigay natin ito sa iyo. With that, may kinuha siya sa kanyang mga braso. Ito ay isang maliit na puting jade bead, halos kasing laki ng hinlalaki, ano ito? Bahagyang sumimangot si Aaron. Kahit hindi pa niya ito kinukuha, ramdam na ni Aaron ang mga bug zone ng lamig na nagmumula rito, at may malabong puti sa butil, sabi ng Silkworm Goddess, ito ay jade ice beads. Sa kaunting lakas, biglang bumaba ang temperatura. Bulong ni Leigong. Dahil doon, bahagyang itinaas ni Leigong ang kanyang mga kamay at magalang na inalok ang mga butil. Tumingin si Aaron sa karamihan, tumango at kinuha ang butil. Oo naman, sa sandaling hinawakan niya ang butil, naramdaman agad ni Aaron na bumaba ng husto ang temperatura ng buong katawan niya pero ano ang binigay niya sa sarili niya, may sachet din na mabubuksan kapag ang sitwasyon kritikal. Sabi ng matandang punong nayon at nag-alok ng puting sachet gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos matanggap ang sachet, ang hitsura ay napaka-ordinaryo, ngunit ang texture ay napakahusay. Parang may note doon, bangon ka. Ayaw talaga ni Aaron na lumuhad sa harap niya ang napakaraming tao. Malay niya ay hindi niya ito kaya lumingon siya sa mga tao, salamat sa mga lolo't lola niyo. Bagamat tumayo ang grupo, hindi pa rin nila nakakalimutan, upang pasalamatan ang Aaron ng sabay-sabay. Walang magawa ang Aaron. Siya ay isang binata, isa siyang middle-aged na lalaki. Tiyo ang tawag sa kanya. Ang lahat ng ito ay mga ninuno at lolo. Gayunpaman, sa kanyang bibig sa kanila, Aaron ay walang paraan upang tawagan sila. Walang pakialam ang matandang punong nayon. Pumalakpak siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang tao ang dumating na may dalang ilang mga kahon na gawa sa kahoy. Lolo, ito ang ilan sa iyong mga iniisip. Lahat ng tuyong pagkain sa kalsada. Dalhin mo. Oo, pagkatapos umalis sa nayon na ito, magkakaroon ng buhangin at lupa para sa libu-libong milya, at walang maninigarilyo. Ang kahon na ito ay puno ng pagkain at inumin upang matiyak ang iyong supply, bulong din ni Leigong. Kumaway ng kamay si Aaron. Limitado ang mga kondisyon sa nayon. Paano niya kukunin ang rasyon ng mga taga-nayon, sa pagtatanim mo, kahit ilang buwan kang hindi kumakain o umiinom, okay lang, pero ano, tungkol sa iyong mga nasasakupan. Ang payo ng matandang punong nayon ay, 3,000, dahil ito ay hiling ng lahat, kunin ito. Umakyat ng ilang hakbang si Ningyu at malumanay na nagpayo. Medyo walang magawa ang Aaron. Bumantong hininga siya at tumingin sa matandang pinuno ng nayon at sinabing, sa katunayan, mas nag-aalala ako sa iyo kaysa sa pag-aalala mo sa amin. Ako alam mo kung ano ang ikinabahala ng aking lolo, ngunit hindi mo kailangang mag-alala si Empress Silkworm God ay nag-ayos na. Malumanay na ngumiti ang matandang punong nayon. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Aaron. Siya ay palaging labis na nag-aalala. Kung aalis siya sa oras na iyon, sa sandaling bumalik si Peiho para sa paghihiganti, ang mga tao sa nayon ay maghahatid sa katapusan ng mundo. Kung ang Silkworm God Empress ang nag-ayos nito, Aaron ay kailangang makatitiyak na, well, kung ganoon, kukunin natin ito. Tumango si Aaron at saka nag-order, condensing the moon. Oo, tumango si Ningyu, ikanaway ang kanyang kamay, at direktang naglagay ng ilang kahon sa kanyang storage space. Pagkatapos, bahagyang kinamayan siya ni Aaron, at isang batch ng ginto, pilak at alahas ang lumabas sa space ring, kung bibigyan mo ako, ibabalik ko sa iyo ang ilang mga regalo, kahit na hindi ko alam kung ito ay kapaki-pakinabang sa iyo, bulong ni Aaron. Sa mga tuntunin ng halaga, ang isang tumpok ng alahas ay malinaw na mas mataas kaysa sa mga kahon ng tuyong pagkain, ngunit sa ilang mga espesyal na kapaligiran, tulad ng mga liblib na lugar kung saan walang lupain bago at pagkatapos ng nayon, ang kayamanan ay nagiging walang halaga.
Sa makatuwid, hindi lamang iniisip ni Aaron na siya ay natalo, ngunit nakakaramdam din siya ng kaunting pagkakasala. Mula sa mga mata ng matandang pinuno ng nayon at isang grupo ng mga taga-nayon, kinumpirma rin ni Aaron ang haka-haka na ito. Bagamat tuwang-tuwa sila, naunawaan ni Han Sanchen na ang kanilang kagalakan ay nagmula sa ibinigay niya sa kanila. Tinanggap lang nila ito bilang regalo mula sa Panginoon, at tinatangkilik lang nila ito, "Salamat, Lolo." Nagpahayag ng pasasalamat ang matandang punong nayon sa ngalan ng mga taga-nayon, napakabait ng punong nayon. Malumanay na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay tumingin sa lahat, malapit na mag-umaga, at hindi na tayo mag-abala. "Palam, kailangan pa natin para umalis." "Lolo, Palam." Bahagyang yumuko ang matandang pinuno ng nayon. Sa likuran niya, bahagyang yumukod din ang mga taga-nayon bilang pagpupugay, at ang Aaron, sa pamumuno ni Aaron, ay isa-isang sumaludo, sumama sa malalaking puwersa sa nayon at naglakad palabas ng nayon. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!